ang kasaysayan nila Adan at Eva. Ang kasaysayan ng tao, ang kasaysayan nila Adan at Eva ay ating sisimulan batay sa mga talata ng Quran na nakaugnay o may kinalaman sa kanila bilang unang tao na lilikha ng makapangyarihang Diyos. Ito ay magbibigay sa atin ng isang sulyap sa unang pagkakalikha at ang mahalagang layunin ng buhay ng tao. Ang dakilang Allah ay nagpahayag. At banggitin mo nang ang iyong Panginoon ay magsasabi sa mga anghel, katotohanan, ako ay maglalagay ng kalipa sa kalupaan. Sila ay nagsabi, ikaw ba ay maglalagay doon ng mga taong magsisigawan ng katiwalian at magpapadanag ng dugo at samantalang kami ay lumalhati sa iyo, mga papuri at kami ay nagbubunyi sa iyong kabanalan. Siya ang Allah ay nagsabi, katotohanan, aking nalalaman ang anumang hindi nyo nalalaman at kanyang itinuruan si Adan ng mga pangalan ng lahat ng bagay. Pagkaraan ay kanyang ipinakita ang mga bagay na ito sa mga anghel at nagsabing, sabihin nga ninyo sa akin ang mga pangalan ng mga ito kung kayo ay katotohanan. Sila ang mga anghel ay nagsabi, lulahati sa iyo, wala kaming kaalam maliban kung ano lamang ang itinuturo mo sa amin. Katotohanan, ikaw lamang ang maalam tigib ng karunungan. Siya ang Allah ay nagsabi, O Adan, sabihin mo nga sa kanila ang pangalan ng mga bagay na ito at ng kanyang tinuruan ang mga pangalan ng mga ito. Ang Allah ay nagsabi, hindi ba akin sinasabi sa inyo na nababatid ko ang gaib, bahaging di nakikita sa mga kalangitan at sa kalupaan, at nababatid ko ang anumang inyong nilalantad at anumang inyong tinatago. At banggitin mo nang aming sabihin sa mga anghel, magpatira pa kayo sa harapan ni Adan at sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis. Siya ay tumanggi at nagmalaki. Siya ay kabilang sa mga di naniniwala at aming sinabi, O Adan, ikaw ay manirahan kapiling ng iyong asawa sa paraiso at kayo ay kapwa kumain ng may malayang kasiyahan mula roon kailanman na inyong naisin. Ngunit huwag ninyo lalapitan ang punong kahoy na ito, makagayon. Baka kayo ay kapwa mapabilang sa mga mapagawa ng kamalian. Ngunit hindi nga naglaon, sila ay nakagawang maliilihis ng santanas mula rito sa paraiso at sila ay mapalayas mula sa dati nilang mapayapang kinaroroonan. At kami ay nagsabi, magsisibaba kayong lahat bilang magkakaaway sa isa't isa at para sa inyong roon sa kalupaan ay isang tirahan at kabuhayan hanggang sa takdang panahon. Pagkaraan, si Adan ay tumanggap ng mga salita ng pamaraang pagsisisi mula sa kanyang Panginoon at tinanggap ng Allah ang kanyang pagsisisi. Katotohanan, siya ang tumatanggap ng pagsisisi. Ang maawain, kami ay nagsabi, magsisibaba kayong lahat mula rito sa paraiso, kaya kailanman dumati sa inyo ang patnubay mula sa akin. At sino man ang sumunod sa aking patnubay sa makatuwid, sa kanila ay walang pangamba at sila ay walang naramdamang kalungkutan. Subalit, yaong mga di naniniwala at natakwil sa aming mga kapahayagan, sila yaong mga naninirahan sa apoy ng imperno. Sila ay mamalagi roon ng walang hanggan. Ang tao ay nilikha bilang isang marangal. Ang dakilang Allah ay nagpatunay nito at nagsabing, at katiyakan, kayo ay aming nilikha at kayo ay aming binigyan ng marangal na hubog at pagkaraan. Aming sinabi sa mga anghel, kayo ay magpatira pa kay Adan, kaya sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis. Siya ay hindi kabilang sa mga nagpatira pa. Ang Allah ay nagsabi, ano ang pumipigil sa iyo mula sa pagpapatira pa nang ikaw ay aking pag-utusan? Siya ay sumagot, ako ay nakahihigit sa kanya. Ako ay nilikha mo mula sa apoy, samantalang siya ay nilikha mo mula sa putik. Ang Allah ay nagsabi, ikaw ay bumaba mula rito sa paraiso, sapagkat hindi marapat para sa iyo na ikaw ay maging mapagmalaki rito. Kaya ikaw ay lumayas, tunay na ikaw ay kabilang sa mga kaaba-aba. Si Iblis ay nagsabi, ako ay iyong palugitanan hanggang sa araw na sila ay bubuhayin muli. Ang Allah ay nagsabi, tunay na ikaw ay kabilang sa mga palugitanan. Si Iblis ay nagsabi, sapagkat ako ay iyong isinadlak sa kamalian, katiyakan na ako ay uupo nag-aabang para sa kanila sa iyong matuwid na landas.
pagkaraan ako ay darating sa kanila mula sa kanilang harapan at mula sa kanilang likuran, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa, at hindi mo matatagpuan ang karamihan sa kanila na magpapasalamat sa iyo. Ang Allah ay nagsabi, ikaw ay lumabas mula rito sa paraiso na hamak at itinaboy. Sino man ang sumunod sa iyo, katiyakang aking pupunuin ng imperno mula sa inyong lahat. O Adan, ikaw ay manirahan at ang iyong asawa sa paraiso at kumain kayong dalawa saan man ninyo naisin, subalit huwag ninyo lalapitan ang punong ito upang kayo ay hindi kapwa mapabilang sa mga mapanggawa ng kamalian. Ngunit silang dalawa ay binulungan o inudyukan ng Satanas upang maging lantad sa kanila ang anumang nakatago mula sa kanilang masilang bahagi ng katawan. Siya ay nagsabi, hindi ipinagbawa ng inyong Panginoon sa inyo ang punong ito, maliban upang kayo ay hindi magiging mga anghel o kayo ay hindi maging kabilang ng mga immortal. At siya ay sumumpa sa ngalan ng Allah sa kanila at nagsabing, katotohanan ako sa inyong dalawa ay kabilang sa mga tapat na tagapagpayo. Sa gayon, si Adan at si Eva ay kanyang nagawang ihulog sa pagkakasala sa pamamagitan ng panlilinlang. Kaya nang kanilang matikman ang bunga ng puno, nalantad sa kanilang dalawa ang kanilang masilang bahagi at sila ay nagsimula magtakip ng kanilang mga sarili mula sa mga dahon ng paraiso at sila ay tinawagan ng kanilang Panginoon. Hindi ba kayo ay aking pinagbawalan lumapit sa punong iyan? At sinabi sa inyo na ang Satanas ay inyong hayag na kaaway. Sila ay nagsabi, O aming Panginoon, kami po ay nagkamali sa aming mga sarili, at kung kami ay hindi mo po mapapatawad at hindi mo po kahahabagan, katiyakan na kami ay mapapabilang sa mga nawalan. Ang Allah ay nagsabi, magsibaba kayo na magkakaaway sa isa't isa at para sa inyo sa kalupaan ay isang pook na paninirahan at kasiyahan hanggang sa takdang panahon. Ang Allah ay nagsabi, doon kayo ay mamumuhay at doon kayo mamamatay at mula roon kayo ay ilalabas upang buhayin muli. Nang magpasya ang dakilang Allah na likhain si Adan, ito ay kanyang sinabi sa kanyang mga anghel at sila ay kanyang inutusang magpatira pa sa harap ni Adan. Ang Allah ay hindi nagtanong sa kanila kung ano ang kanilang inaakala sapagkat siya ay nakahihigit sa kapangyarihan at may ganap na kakayahan. Sinabi ng Allah sa kanila na siya ay lilikhain ng isang tagapamahala sa mundo nang magkakaroon ng mga lahi at ang mga iba sa kanila ay gagawa ng katiwalian sa balat ng lupa at magpapadanak ng dugo. Kaya ang mga anghel ay nagsabi sa dakilang Allah, ikaw ba ay maglalagay doon ng mga taong magsisigawa ng katiwalian at magpapadanak ng dugo? Mayroong mga lumang kasabihan tungkol sa mga anghel bago likhain si Adan. Ayon kay Ibn Qatadah, ipinabigay alam ng mga jin sa mga anghel ang tungkol sa paglikha kay Adan at sa mga kanyang magiging mga anak. Si Abdullah bin Omar ay nagsabi na ang mga jin ay nilikha ng Allah 2,000 taon bago likhain si Adan at sila ay naging tiwali rin at naging masama at nagpadanak ng dugo, kaya sila ay tinaboy ng mga anghel patungo sa ilalim ng karagatan. Si Ibn Abi Hatim ay nagsalaysay na ipinagbigay alam sa mga anghel na ang mga tao ay magdudulot ng mga kasamaan at magpapadanak ng dugo sa kalupaan. Sinabi rin na walang sinuman nilikha ang hindi maaaring gumawa ng mga kasamaan at magpapadanak ng dugo.